what did the group of Senator Win and Senator Lacson do? Since May 11 po hanggang yesterday, hindi po sila naglagay ng mga miyembro ng committee nila. Banggit mo kanina na yun daw pamumuno ni SP Alan na 28 days ay gumasta ng 700 million. Oho, 720 million daw in 28 days eh. Magandang araw po muli sa inyo lahat, mga kapatid, mga kababayan. Malaki daw yung nasayang na pera noong si Senador Alan Cayetano pa ang Senate President dahil hindi daw sila nagtrabaho. Yung pagbubunyag ng katotohanan, hindi ba trabaho yun? Dapat daw ang pag-usapan ay doon daw sa session hall. Pagkatapos pag naipit, mag-walk out. Anong klaseng mga tao yun? Ito, pakinggan po natin, panoorin si Senador Alan Cayetano at si Senador Rodante Marcoleta patungkol sa mga nawawalang mga pera. Huwag na tayo. 700 million in 28 days. Opo. Parang panahon pa ng parang anarchy. Gano'n, Oho. At ang nangyari lang ay nagkaroon para ng isang paghihiring na hindi naman talaga inauthorize. Oho. Ganun pa yung kanyang ganun yung kanyang patutsada. Opo. Nakalimutan niya, Jen. Sa panahon niya, 10 buwang singkad ang nakalipas. Oo. Hindi siya tumawag kahit isa man lang na pagdinig sa flood control. Nako. Oho. Ngayon, sumahin mo yun, Jen. Kasi ang pinanggalingan niya is 25 million expense per day ng Per Senado. day pala ng Senado. Kaya nakwenta niyo yung 700 million eh. Oho. So 28 days times 25 million, Oho. 700 million. Oho. Ngayon, kwentahin mo yung 300, yung 10 Month. months Oho. times 30 days. Ilan yun, Jen? 10 day, 300, no? 300 days. Oho. Times 25 million, Opo. 7.5 billion pesos ang ginastos namin. Pero ni isang hearing ng flood control, hindi siya nagtawag. Alin ang mas magastos, Jen? Ay, siyempre, mas malaki yung billion yung pinag-uusapan. Oho. 10 buwang singkad, Jen. Oho. Okay? 7.5 billion pesos, ni isang pagdinig, wala siyang ginawa. Oho. Di, baka maging punto nyo, teka lang, ano lang naman ako, sa Blue Ribbon Committee, hindi naman ito ang kabuuan ng Senado. Hindi, sinasabi ko yung hindi mo pagtawag ng Opo, di ba? Nung pagdinig, ng tama. Kasi hindi lang naman yung Blue Ribbon ng buong Senado. Buong Senado po. Yung kabuuan ng Senado, na ikaw ang Blue Ribbon, wala ka man lang naipasa sa sarili mo na magtawag ka kahit isa lang. Oho. Bakit naman? 10 months. Oho. Pagkatapos sabi niya, narinig ko siya in interview, magtrabaho na tayo. Oho. Sana naman kanya, yung minority, makipag-cooperate na. Pwede ko bang marinig mula sa kanya nasabihin niya ang mga pangungusap na ganito? Ngayon pong natapos na po ang aming power struggle. Yan, opo. Ako po ay naniniwala na ganap na po kaming makakapagtrabaho ng maayos. At ang unang-una ko pong ipagpipilitan kung sino man po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dito talaga, opo. Kailangang magpasya na sila. Gumawa ng isang schedule. Kung kinakailangan ay weekly ang Blue Ribbon Committee sa flood control hanggang sa ito ay matapos. Dapat daily. Pwede ba? Hindi, kahit na weekly lang, okay na ako ba? Okay na kayo? Pero kasi marami namang ibang mga issue kasi na kinakaharap din ng Blue Ribbon, hindi lang naman flood control. Ngayon, kung ang subcommittee binigay kay ganito, yun, pwede siyang mag-araw-araw kung gusto niya. Ngayon, para lang malaman natin na talagang seryoso sila na magtrabaho na tayo. Kasi dapat yun ang priority. Ang flood control na ito na problema ng ating bansa, hanggat ito ay hindi naisasaayos at ito ay hindi nagkakaroon ng ending, patuloy po na magiging bagsak ang kalagayan ng ating ekonomiya. Wala na pong gusto mag-invest sa atin. Wala. Sa ngayon lang, tingnan ninyo yung gustong mag-invest sa elektrisidad. Umaalis na sila eh. Sa energy po. Energy pa lamang yun. Katakot-takot na utang na ang... Mabigat po. Ngayon, kailangan nating magkaroon ng... manormalize natin ang ating bansa. At ito ang pinaka
hinihintay ng ating mga mamamayan. Magkaroon ng ending itong naganap na pinakamalawak, pinakamaanumalya na pagnanakaw sa salaping bayan, Jen. Fund lang ako ng konti, sabi ni Senator Lacson. Sayang ang pera. Nung si Alan Cayetano ang Senate President, 700 million ang nagastos. Sabi ko, saan kaya galing yon? Tapos, sabi ko, total, magaling mag-divide sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko. Kasi ang ginamit niya, 28 days daw ako naging Senate President. So, tignan nyo po ha. Multiply muna, multiply. Multiply mo ang 25 million na sinabi ni Senator Win na gastos ng Senate a day, i-multiply mo yon sa 28 days, and, baliktarin mo naman, division. 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Win. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So, nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day, ang gastos ng Senado, kung ganun kasimple ang computation mo. Meaning, yung budget ng buong Senado divided by the number of calendar days. Di ba? So, may nabasa po ako, sorry, nakalimutan ko kung sino mismo nagsabi. Sabi niya, statistics is like a bikini. Ulitin ko ha. Statistics is like a bikini. Why? What it shows is very revealing, but what it hides is essential. So makikita nyo po, ni-reveal niya, parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po. Si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson. Tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun. Para, kayo naman mang-inis kay Alan. Kayo naman magkalat ng hindi totoo. Kayo naman magkalat ng ganito. Palabasin natin ang gulo-gulo, di ba? Again, ano yung intent? Para hindi malaman ang buong katotohanan tungkol sa korupsyon sa ating bansa. But let's be intellectually honest. Whoever was SP nun, ganun din ang gastos. Question. Pero bakit sila one day may napasa? I challenge all the congressmen and senators. 1998 pa lang, congressman na po ako. Naging konsyal po ako, for a short while po, vice mayor. Naging member po ako ng House of Representatives. 4 na term po, 4 na term. Pangatlong term ko na po to bilang senador. I was privileged, no? God honored me by allowing me to be speaker and then for Senate President kahit maikse. I challenge lahat ng congressman, senador. Prove me wrong. Sa huling 3 araw, yung Monday to Wednesday, kapag kayan po ay session, dyan po ang ratsyadahan. Kasi lahat ng pang second reading, i-second reading na natin. Lahat ng pang third reading, i-third reading na natin. Lahat ng, halimbawa, 7 ang nakapila sa Senate or 20 nakapila sa House sa interpellation. Kakausapin na ng majority leader yon or mag-uusap majority minority leader. Pare, isa na lang magtanong, pasa na natin to. Yun po talaga ang ano doon. But what did the group of Senator Win and Senator Lacson do? Since May 11 po, hanggang yesterday, hindi po sila naglagay ng mga miyembro ng committee nila as minority. Sila po ang ayaw magtrabaho. Hindi po sila naglagay ng mga miyembro para hindi mag-function yung mga committee. Question. Paano po yung mga ready na for BICAM na ipapasa? Yung po ay inauthorize namin. Tatandaan nyo po, May 13, yung pong inatake ang Senado, yung pong sa NBI na sinasabi lang ngayon na halatang halata na ngayon ay part ng kanilang plano na sa amin binibintang. Alam nyo po ba na the next day po ay meron pong BICAM tungkol sa voucher system sa DepEd. Yun po ay nakakasana sa House of Representatives. Nag-confirm ako, tinawagan ko mismo si Speaker D na pupunta po ako doon. Tapos nagkagulo. Kinancel nila po yun. Kung hindi ako nagkakamali, si Senator Bam Aquino ang chairman nun, ang magpapatuloy nun. Meron, napakarami pong hearing. Yung hearing si Senator Pia tinuloy. Yung kay Senator Pangilinan, nagtanong naman siya sa floor, pero sunod-sunod na batiko sa iba't ibang mga pahayagan at online, kawawa daw yung farmers, dumating po sa Senate, tapos pagkatapos hindi pinakinggan. Kawawa po talaga kasi nagamit sila. Kasi pwedeng ituloy ang hearing. Hindi nila tinuloy.
So yung sinasabi po nilang hindi nagtrabaho, waling-waling po yun. No? Walang katotohanan, panay kasinungalingan. Chairman, nung ikaw ang chairman ng Senate Blue Ribbon, ilang buwan na walang nangyari. Ayon kay Senador Rodante Marcoleta, 10. O, ilang milyon ang nawala. Hanggang lumayo. Huwag na tayong pumunta doon sa mga pinagbabanggit ng mga dating sundalo. Ay, napaghahalatang mayroong mga anomalya na pinagustong pagtakpat ng mga ito. Lagi niyang sinisiraan si Senador Alan Cayetano na yung Facebook daw ang ginagawa niya parang sangkalan. Eh, ikaw naman itong laging nakapost sa Facebook eh. Maging yung tulpo, magkapatid na tulpo. Yung Erwin at si Rafi. Oh. Meron din kayong mga Facebook pero wala nga lang comment section naka-off. Kasi takot kayo na ulanin ng pambabas. Kaya naka-off ang comment section ninyo. Kapag sila na ang naiipit, mag-walk out. Pero pag sila ang nakatabor, tira ng tira, ngayon na sila na naman ang majority. Ewan kung anong mangyayari. Napakagulo na ng bansa. Puro bendalong nangyayari. Naalala ko tuloy noong hindi ka pa chairman ng Blue Ribbon Committee. Ikaw, Lacson. Ba't nauna ka nang nagsalita noon bago pa magsalita si Senador Rodante Marcoleta noong panahon na siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang dami mong mga binanggit noon na mga pangalan, congressman, kung sino-sino. Subalit nung ikaw na ang chairman, wala kang ipinatawag isa man sa kanila. Ano yun? Pakitang gilas? Para kang sino noon na napakahusay, napakagaling. Noon, mahusay ka nga. Noon, magaling. Pero ngayon, hindi na. Sinusuka ka na rin ng mga tao ngayon.